Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng Social Security System, meron akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Narinig nyo na ba ang usap-usapan tungkol sa Tsak 3,000 dagdag sa inyong buwan ng pensyon simula Enero 2026? Hindi ito chismis, hindi ito fake news, at hindi ito pangako lang na walang katuparan. Ito ay confirmed na, pero ang totoo, hindi lahat ng pensioner ay makakakuha ng buong page Hatch 3,000. Maraming mga kaibigan ko na senior citizens, mga dating katrabaho, mga kapitbahay, nag-text sa akin, nag-chat, tinatanong kung totoo ba ito at kung sila ba ay kasama sa makikinabang. Kaya ngayong umaga uupo tayo dito ng maayos, parang magkaibigan lang na nag-uusap sa kapagkainan. At ipaliliwanag ko sa inyo ng detalyado kung sino talaga ang makakakuha ng 3,000 increase na ito. Sino ang makakakuha ng mas maliit? Sino ang posibleng hindi makakuha? At paano ninyo masusigurado na makukuha ninyo ang bawat sentimo na para sa inyo dahil ang pera na yan, pinaghirapan ninyo yan ng maraming taon. Kinaltasan kayo sa sahod ninyo. No pa at ngayong panahon ng mahal ng bilihin ng bigas na umabot na sa 2,000 ang sako, niyente na tumataas ng gamot na hindi bumababa ang presyo, bawat piso ay napakahalaga. Kaya pakinggan ninyo ako hanggang dulo dahil sa dulo ng usapang ito. Ibibigay ko rin sa inyo ang mga tips kung paano ninyo maiiwasan ang mga problema sa pagkuha ng pensyon. Kung paano kayo makaka-maximize ng benefits at kung ano ang mga dapat ninyong bantayan sa SS office para hindi kayo mapagloko o ma-shortchange. Kaya nagsimula ang lahat nito noong nakaraang taon pa, mga kaibigan, ang SSS or ang Social Security System ay nag-announce ng plano nilang magtaas ng pensyon dahil sa tumataas na cost of living dito sa Pilipinas. Ang batas na Republic Act 99 or ang Social Security Act of 2018 ay nagsasaad na dapat regular na sinusuri ng SSS ang pension benefits para masigurado na ang ating mga retires ay may sapat na pambuhay. At ngayong 2025, habang papalapit ang 2026, naglabas na ang SSS ng official announcement na magkakaroon nga ng pension increase na effective sa January 2026. Pero dito napapasok ang komplikado mga kaibigan, hindi pare-pareho ang increase na matatanggap ng bawat pensioner. Ang PH2 own increase na yan ay ang maximum amount. Ibig sabihin, para lang yan sa mga pensioners na may pinakamataas na contribution base at may pinakamahabang contribution period. Marami sa inyo ang matatanggap na increase ay maaaring PH 1,500 o kahit mas mababa pa. Kaya mahalagang maintindihan ninyo kung nasaan kayo sa spectrum na ito para hindi kayo mag-expect ng mas malaki tapos magulat kayo kapag dumating na ang Enero at mas maliit pala ang nakuha ninyo. Tingnan natin ng maigi kung sino talaga ang makakakuha ng buong PH 3,000. Ang SSS ay gumagamit ng formula sa pagkalkula ng pension increase na ito at base yan sa dalawang pangunahing bagay. Una, ang average monthly salary credit ninyo noong kayo ay nag-contribute pa. And pangalawa, ang total number of credited years of service o kung gaano katagal kayo nag-contribute. Yung mga pensioners na may average monthly salary credit na nasa 14,000 or mas mataas nung sila ay nagtrabaho at nag-contribute ng hindi bababa sa 25 years o higit pa ang mga ito ang mga makakakuha ng pinakamataas na increase na 30,000. Pero mga kaibigan, alam ko na marami sa inyo, lalo na yung mga nagtrabaho nung dekada ENSA or NOAS ang salary noon, ay hindi ganyan kataas kaya ang average monthly salary credit ninyo ay nasa 8,000, 10,000 orsan lang. At ang ilan sa inyo dahil sa iba't ibang dahilan na wala ng trabaho naging informal worker nag-abroad pero hindi na nag-continue ng contribution. Ang total years of contribution ninyo ay baka 15, 20 o baka mga 23 lang. Kung ganito ang sitwasyon ninyo, ang increase na matatanggap ninyo ay maaaring nasa milentos hanggang 2,000 lang hindi 3,000. Kaya dapat realistic tayo sa expectation. Halimbawa, meron akong kaibigan na si Aling Rosa, 67 years old na siya ngayon. Nagtrabaho siya bilang factory worker mula 1978 hanggang 2010 at ang average monthly salary credit niya ay mga 10,000 lang dahil noon ang minimum wage ay mababa pa. Nag-contribute siya ng humigit kumulang 20 taon.
Base sa formula ng SSS, ang current pension niya ay mga 6 na fin kada buwan. Kapag nag-take effect na ang increase ngayong Enero 2026, ang pensyon niya ay tataas ng mga 2,000 kaya magiging 12 na ang monthly pension niya. Hindi 13,000 ang dagdag niya pero 2,000 pa rin malaking tulong na rin yan sa kanya. Ngayon may isa naman akong kamag-anak na si Mang Ernesto, 72 years old. Siya ay naging government employee noon pero nag-transfer siya sa private sector at nagko-contribute siya sa SSS ng 13 taon. At ang salary credit niya noon ay umabot na sa 13,000 dahil nakaabot siya ng supervisory position. Ang pension niya ngayon ay mga at dahil mas mataas ang salary credit niya at mas mahaba ang contribution years, ang dagdag niya ay mga 2 kaya magiging 10K za B ang pension niya. Makikita ninyo, hindi pare-pareho. Kaya kung gusto ninyong malaman kung magkano talaga ang matatanggap ninyo, kailangan ninyong pumunta sa SSS branch or mag-check online sa SSS's website gamit ang inyong MICE account. Ngayon, pag-usapan naman natin ang payout schedule dahil ito ay importanteng detalye na hindi dapat ninyo palampasin. Ang SSS ay may regular na pension disbursement schedule at ito ay depende sa last digit ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay nagtatapos sa 1, ang pension ninyo ay usually na ibibigay sa unang batch mga first week ng buwan. Kung 2 or 3, second week, kung 4 o 5, third week, at kung 6 pataas, last week ng buwan. Pero ang dagdag na 3,000 o kung anuman ang increase ninyo ay hindi automatic na makikita ninyo sa January payment. Ang SSS base sa nakaraang mga pension increase ay madalas na nagre-release ng adjustment sa second or third month pa at pagkatapos ay may back pay sila para sa January at February. Kaya kung dating Enero at wala pa kayong nakitang dagdag, huwag kayong magpanik kaagad. Ibig sabihin baka delayed lang ang processing. Pero kung umabot na ng Marso or April at wala pa rin, doon na kayo. Dapat mag-follow up agad sa SSS. Huwag kayong mahihiya dahil karapatan ninyo yan at may obligasyon ang SSS na bigyan kayo ng tamang halaga. At dito, napaka-importante na pag-usapan natin ang posibleng mga problema, mga kaibigan, dahil sa totoo lang, maraming pensioners ang nahihirapan makuha ang kanilang tamang increase dahil sa technical issues, missing records, o kaya ay error sa database ng SSS. Una, may mga pensioners na ang records nila ay hindi updated, lalo na yung mga nag-contribute pa. Nung paper pa ang sistema, wala pang computerized database. Kung kayo ay isa sa mga ito at ang contribution records ninyo ay kulang or incomplete, posible na mas mababa ang magiging computation ng increase ninyo kaysa sa dapat. Pangalawa, may mga pensioners na may pending loan balance pa sa SSS at ang dagdag na increase ay maaaring ma-offset or mabawasan dahil dyan. Hindi totally pero may portion na talagang ibabawas para sa loan payment ninyo. Pangatlo, may mga pensioners na nag-file ng death benefit claim para sa asawa nila or dependents at minsan may confusion sa records kung sino ang primary pensioner kaya may delay or issue sa payout. At pang-apat, may mga pensioners na nag-abroad at hindi nag-update ng address o bank account details. Kaya ang increase ay natatanggap dahil wrong address or inactive na ang account. Kaya mga tips ko sa inyo mga kaibigan para masigurado na makukuha ninyo ang tamang increase, una, pumunta kayo sa SSS branch o mag-login sa MyS account ninyo at i-verify ninyo ang contribution records ninyo. Tignan ninyo kung tama ang number of years, kung tama ang salary credit, kung may kulang ba o may error. Kung may nakita kayong mali, mag-file agad kayo ng request for correction at magdala kayo ng supporting documents, mga payslips noon. Kung meron pa kayo Certificate of Employment, ITR, kahit ano na makakapag-prove ng contribution ninyo. Pangalawa, i-update ninyo ang bank account details ninyo kung nag-change kayo ng bank or kung inactive na ang account ninyo. Mas mabuti kung direct deposit kayo para automated ang payout at hindi ninyo kailangan pumila every month. Pangatlo, kung may pending loan pa kayo, bayaran ninyo na kung kaya para ang increase ay mapunta talaga sa inyo at hindi mabawasan. At pang-apat, kung nag-abroad kayo
or may plano kayong mag-abroad, mag-fill out kayo ng Certificate of Existence or Proof of Life form para hindi masuspend ang pension ninyo. Ngayon, pag-usapan din natin ang tungkol sa tax implications dahil maraming seniors ang hindi alam na may buwis din pala sa pensyon sa ilang kaso. Ang totoo, ang SSS pension sa Pilipinas ay generally tax-exempt para sa mga retirees. Kaya hindi ninyo kailangang mag-worry na may ibabawas na withholding tax sa 3,000 increase ninyo. Pero kung meron kayong ibang sources of income, halimbawa, nagre-rent kayo ng property, may business kayo, may iba pang pension galing sa ibang fund, at ang combined income ninyo ay lumampas sa threshold, baka kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return at doon ay isasama ninyo ang pensyon ninyo. Pero sa karamihan ng ordinaryong pensioners na ang SU income ay SSS pension lang, walang tax na babayaran. Kaya yung buong 3,000 or 2,000 o kung ano man ang increase ninyo, mapupunta talaga sa inyo, walang bawas. Meron ding mga hidden benefits na dapat ninyong alamin mga kaibigan dahil ang SSS ay hindi lang pensyon ang binibigay. May SSS Peso Fund kung saan pwede kayong mag-invest ng portion ng pension ninyo para lumubo at may dagdag kayo sa future. May SS Provident Fund din para sa mga may gustong mag-contribute voluntarily kahit retiring na. May death benefit na matatanggap ng mga dependents ninyo kung sakali at may funeral benefit na aabot ng 10,000 or 25,000 depende sa classification ninyo. Maraming seniors ang hindi alam ito kaya hindi nila na-avail. Kaya magtanong kayo sa SSS, kumuha ng information materials at i-maximize ninyo lahat ng benefits na entitled kayo, hindi lang yung monthly pension. At sa mga bagong retirees na kakakuha lang ng pensyon o balak pa lang mag-apply, importanteng malaman ninyo na ang effective date ng pension ninyo ay depende sa date ng filing ninyo, hindi sa date na kayo ay umabot ng 60 o 65 years old. Kaya kung kayo ay 16 na pero nag-file pa lang kayo ng claim ngayong 2025, ang start ng pension ninyo ay 2025 pa rin. Pero kung 3,000 increase ay mabibilang lang simula Enero 2026. Kaya ang backlog ninyo ay konti lang. Pero kung nag-file kayo ng claim ngayong Enero 2026 na, ang pension ninyo ay nagsimula na with the new increase kaya walang back pay na mangyayari sa inyo. Kaya ang advice ko, kung kayo ay papalapit na sa retirement age, mag-file na kayo ahead of time mga 3 buwan bago ang actual retirement date ninyo para smooth ang proseso at walang delay. Sa mga nasa probinsya na mahirap pumunta sa SS branch dahil malayo o dahil sa edad na at hirap na maglakad, pwede ninyong gamitin ang SS Mobile Service o kaya ay mag-authorize kayo ng representative na pupunta sa SSS para sa inyo. Magdala lang kayo ng authorization letter, valid ID ninyo at valid ID ng representative at pwede na nila itransact ang mga kailangan ninyo. At sa mga may access sa internet, ang may SSS portal ay napaka-helpful dahil pwede kayong mag-check ng pension status, contribution records, loan balance at pwede rin kayong mag-download ng Certificate of Pension para sa mga requirements sa iba't ibang agencies. Ngayon, sa mga worried na baka bawasan ulit o kaya ay i-CL back ang pension ninyo sa future, ang totoo, ang SSS pension ay protected by law. At ang batas ay nagsasaad na hindi pwedeng basta-basta bawasan ang pensyon, maliban na lang kung may legal grounds tulad ng fraudulent claims or duplicate pension. Pero ang Peach 3,000 increase na ito ay lehitimo approved na ng SS Board at parte na ng regular pension computation, kaya hindi ito mababawi. Ang worry lang ng iba ay kung sakaling mag-face ang SSS ng financial crisis in the future, baka ma-adjust ang pension increase or baka mag-impose ng ceiling. Pero hanggang ngayon, walang ganong policy na naka-announce at ang SS Fund ay stable pa naman base sa latest actuarial report. Sa mga may tanong kung paano ninyo ma-maximize ang pension ninyo moving forward, ang isa sa best strategies ay kung kayo ay below 60 pa at voluntary contributor pa. Magbayad kayo ng maximum contribution every month dahil mas mataas ang contribution ninyo, mas mataas din ang pension ninyo eventually. At kung kayo ay may asawa na hindi nagwo-work o walang SSS contribution, pwede ninyo siyang i-cover as dependent. At kapag may nangyari sa inyo, may makukuha siyang dependence pension. At kung kayo ay may mga anak na may disability, pwede rin silang maging qualified dependents at makakuha ng pension kahit past 21 years old na sila. Basta may certification na may disability sila. Sa huli mga kaibigan,
Ang 3,000 increase na ito ay tunay na good news para sa ating mga seniors kahit na hindi lahat ay makakakuha ng buong 3 Lizo Zero. Ang importante alam ninyo kung nasaan kayo, alam ninyo kung magkano ang matatanggap ninyo at handa kayo na mag-follow up at mag-verify para makuha ninyo ang tamang halaga. Ang pera na iyan ay para sa inyong pangaraw-araw na gastusin, para sa gamot, para sa pagkain, para sa mga apo ninyong nag-aaral. Kaya huwag kayong matakot na magtanong. Huwag kayong mahihiyang mag-follow up at bantayan ninyo ang inyong pension every month. At kung may mga problema kayo, tumawag kayo sa SSS hotline, pumunta sa branch o kaya ay humingi ng tulong sa mga barangay officials o Senior Citizens Association ninyo. Karapatan ninyo ang makakuha ng tamang pensyon at responsibilidad ng SS na ibigay ito sa inyo ng tama at on time. Kaya simula ngayong Enero 2026, abangan ninyo ang inyong pension statement at sana nga ay makita ninyo ang dagdag na yan na talagang makakatulong sa inyo ngayong panahon ng hirap ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay naliwanagan kayo sa lahat ng detalye ito. Ingat kayo palagi mga kaibigan.